Merong isang sponsor na turn off sa kanya. Kasi gusto, isasama siya pag habang naliligo. Okay guys, sana muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dakong ng mundo, naroon ako. Pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa nabuhay na issue kay Nelson Nelson TV official mga kalingap. Okay, nagsimula po sa simpleng bagay. Okay, maaring hindi simple ito mga kalingap kasi ang ang nasa stake dito po mga kalingap ay yung anong tawag po dito, yung pagkatao, yung puri, dignidad ng isang tao po, kasi nagsimula po daw ito mga kalingap sa sulutan po ng mga sponsor. Eh bakit may nangyayaring sulutan? Wakwakan po ng sponsors. Kung may nawawakwak po na beneficiary, may nawawakwak din palang mga sponsor, mga kalingap. Ha? Bakit naman kasi itong mga sponsors na ito ay nagpapawakwak? Ha? So yan po yung pinagmulan po ng sigalot sa pamilya ni Red Noveno at ni itong si Nelson TV official mga kalingap. So ngayon nabuhay po yung issue noon mga kalingap na ito palang si Nelson ay talagang tirador ng mga OFW. Okay? So, di ba? Kung inyo pong maalala mga kalingap ay ito yung panahon na siya po ay sinispinding po ng Karaba, pero nakabalik. Pero doon sa sitwasyon na yon o doon sa experience na yon ni Nelson TV official mga kalingap ay hindi pa rin po yata tumitigil. Kasi ito na naman po ngayon at ito ay sa pagpasok po ni Lorne TV mga kalingap ay naglabas po siya ng mga resibo na talagang magpapatotoo mga kalingap na itong si Nelson TV official ay tirador daw po ng OFW. Okay, so ayun po, base po doon sa pasabog po ni Lorne TV na sa inyo na po mga kalingap ang paghuhusga kung ito man po ay tama or kung ito man po ay totoo o hindi. So yan po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, suportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at siyempre kung bagong dating lang po kayo, kung bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po inyo rin pong takilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may shout out sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap, Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. Okay, at tangkilikin po natin din mga kalingap, ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap Landing Pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay, yung lihiti mo po mga charity vloggers kasi itong ating paksa, okay, itong tampok po na tao o na vlogger po sa ating video ngayong araw na ito ay isang charity vlogger din po at lihiti mo naman din po mga kalingap na Kalingap charity vlogger pero babala, sabi nga po ni Lorne TV mga kalingap, mag-ingat sa charity vlogger na inyo pong pinagkakatiwalaan, na inyo pong sinusuportahan. Nako, baka yung inyo pong mga ambag o yung mga yung inyo pong pag itinutulong, yung gusto po nyong pantulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ay baka naman po napupunta po sa personal, napupunta po sa kapritsyo ng charity vlogger na inyo pong sinusuportan. Baka lang wala tayong sinasabing pangalan mga kalingap baka. Okay, so kinakailangan po tayo ay maging mapanuri at mapagmatyag. Baka tayo po ay nag-aaksaya lamang po. Okay? Hindi naman po masama na tutulong po tayo sa charity vlogger sapagkat sila po ay daluyan kung hindi dahil po sa kanilang mga kalingap
ay hindi din po natin ma-reach out o hindi din po maipapaabot ang inyo pong tulong sa mga gusto po ninyong tulungan. Pero kung mapang-abuso naman po ang isang charity vlogger at mas malaki pa po yung papunta sa kanya, mga kalingap, ay mag-isip-isip. Okay? So bago tayo magpatuloy, mga kalingap, ay panoorin nga muna natin, okay? Ano po kay Miss Lorny TV, ha? Ako po ay kukuha lamang po ng maikling clip, maikling bahagi ng inyo pong naging live, okay? Sana po ay huwag po kayong magalit at huwag kayong magpa-strike, okay? So Miss Lorny ay paggamit po, paggamit po ng maikling video ay maikling clip mula po sa inyo pong live. So panoorin po natin ito, mga kalingap. Sabi ko, hanggat di niya nililinis, ang pangalan ni Red Noveno, ay hindi ko siya titigilan. Aaraw-arawin ko siya. Nako po. Diba? Sinabi ko yan doon sa live ko. Kasi simple lang naman yung hinihingi ni Red. Sabi ni Red, ano yun mo lang, sabihin mo lang na hindi ko winawakwak yung yung sponsor mo. Kasi yung sponsor mo ang may kasalanan. Siya ang unang nag-message, hindi ako. Okay, so yun, malinaw mga kalingap sa mga hindi po nakakaalam at ngayon lang po nakakapanood ng nakapasok o nagkaroon ng interest o nakamarites. Sa mga bagong marites po na hindi po alam itong kwento na ito, mga kalingap, ay kaya gusto po ni Miss Lorny TV na manghingi ng apology itong si Red Noveno kay Nelson TV Official, kasi pinagbibintangan po niya, mga kalingap, itong si Red Noveno na winawakwak daw po niya yung kanya pong sponsor. Ay mini-message daw po ni Red Noveno ang kanya pong sponsor. Pero base po dito sa sinasabi po ni Miss Lorny, mga kalingap, ay hindi daw po itong si Red Noveno. Kinakailangan linisin po niya yung pagkatao po ni Red Noveno. Yun lang po naman daw po yung hiling po ni Mr. Red Noveno. Linisin ang kanyang pangalan dahil napagbintangan po siya na nagwawakwak ng sponsor. Base dito sa sinasabi ni Miss Lorny TV, mga kalingap, ay ito daw pong sponsor ang unang nag-message kay Red Noveno. Okay, so malinaw po yan, mga kalingap. Hindi niya kaya magawa-gawa. No. Nagtataka naman ako, ba't di niya magawa-gawa? Yung simpleng kahilingan. Na siguro, alam nyo, ang nakikita ko dyan, gagalit sa kanya yung sponsor. Kasi siya, pinapatakbo siya ng sponsor eh. I mean, siya yung sponsor, yung nagpapatakbo sa kanya. So, sigurado ko, hindi niya magawa na nilinisin niya yung pangalan ni Red Noveno at papasinungalingan niya yung sinabi ng sponsor na siya ay winawakwak ni Red, no? Yung pinakita niyang message na winawakwak siya ni Red. Hindi niya magawa kasi magagalit sa kanya yung sponsor na jowa niya. Okay, so hindi daw po niya mapasinungalingan yung sinasabi niyang winawakwak po ni Mr. Red Noveno ang kanyang sponsor, kasi ang sinasabi po dito ay pinapatakbo daw po, sponsor daw po ang nagpapatakbo or kumbaga ay nagdidikta kung ano ang gagawin po nitong yan ang aking pagkakaintindihan ni Nelson, mga kalingap. Okay, kasi ang ginamit po na salita po ni Lorny dito, mga kalingap, ay sponsor ang nagpapatakbo po kay Nelson, or hindi po niya maiayos o hindi niya po maiwasto yung claim po niya o yung bintang po niya na itong si Red Noveno ay nagwawakwak sapagkat takot po siyang mawalan. Yun lang po yun, mga kalingap. Takot po siyang magalit ang sponsor po sa kanya, at kung nagalit po ang sponsor po sa kanya, anong mangyayari? Iiwanan po siya ng sponsor. So yun po yung kinakatakutan po dito, mga kalingap, ni Nelson TV. Kaya hindi po siya hindi niya maibigay yung hinihiling po ni Red Noveno na linisin po yung kanyang pangalan. Okay? Sayang nga naman po.
sayang po yung ayuda. Orlina. Diba? Bakit hindi mo magawa na sabihin na nagkamali po ako at hindi pala totoo na si Kuya Red pag wala nag-message sa sponsor. Dinilit, no? Dinilit yung mga no? Dinilit po yung Usapan. mga conversation nila. Dinilit ni Amorlina yung first message niya. Okay, so narinig niyo po kanina itong Amorlina daw po na itong sinasabi po ni Lorny mga kalingap, itong Amorlina na ito daw po yung kabet, OFW. Naku po, hindi ba dito magagalit Miss Lorny? Hindi ba ito magagalit itong si Miss Amorlina? Kasi nabanggit mo dyan, ito yung OFW na kabit po ni Nelson. Okay, hindi po ang inyong lingkod ang nagsabi dito. Tayo po ay nagbabase lamang po doon sa sinasabi po ni Miss Lorny. Okay, so itong pinangalanan po Miss Amorlina daw po. Ito daw po yung OFW na unang nagmensahe po kay Mr. Red Noveno, at itong sinasabi po ni Miss Lorny, siya po daw yung OFW na kabit daw po ni Nelson. Ako, ang tindi Gustong mga bit, wala naman pong ikakabit. Siya ang mismo nag-message kay Red Noveno. Sabi ni Kalingap Super Mario, marami akong resibo, Lorny, sa OFW girl na nabiktima ni Charity. Nako, patay tayo dyan. Actually, meron din ako, Kalingap Super Mario. Meron din po ako, may dalawa akong nakausap. Dalawa po yun, tumawag sa akin. No? Yung ang isa na nakausap natin, 300,000. Nako, ang laki, 300,000. So, malinaw po ito mga kalingap sinasabi, kasi nag-topic na rin po ito si Kalingap Super Mario, tungkol po dito sa hidwaan, Red Noveno. May mga resibo daw po, nahawak din po itong si Super Mario, na reklamo o mga resibo sa mga ipinapadala po nila ipinapadala po ng mga OFW kay Nelson. Okay, so dito naman po, kinukumpirma din po ni Miss Lorny na siya rin daw din po, mayroon din po siyang hawak. Okay, so saan kaya ito patutungo? Itong usapin na ito, pera na naman po ito. Involved na naman po ang pera at isang charity vlogger dito mga kalingap Dalawa lang daw yun nung nakaraan na talagang nagbili ng lupa, nagbili ng yung 300,000 sa pagpagawa ng bahay. Yung isa nakausap namin, daming kwento. Sabi ni Rexy Huber, Ma'am Rexy Huber, tama Lorny, huwag kayong tapak sa isang baguang vlogger na mayabang. Ayan. Nako, mayabang daw mga kalingap Ayan. Anyway, yung pagiging mayabang niya naman, wala naman akong pakialam. Huwag lang siyang gagawa ng kwento. Kung mayabang siya, bahala sa buhay niya. Kung Tama. Kung mayabang siya, pangatawanan po niya na siya po ay mayabang. Wala kang pakialam doon. For as long at na hindi din po siya nangingialam sa mga tao na nasa paligid po niya. Hindi po ba mga kalingap? Kung mayabang po siya, pananagutan po niya yung responsibilidad po niya kung anong mangyari sa kayabangan po niya, sa sarili po niya. Hindi po ba mga kalingap? Diba? Huwag siyang gagawa ng kwento tapos ngayon hindi niya mapangatawanan. Sinabihan ko na siya ilang araw na. Linisin niya yung pangalan ni Red. Yun lang naman yung gusto ni Red Binibigyan pa nga siya ng chance ni Red Binibigyan pa siya ng chance ni Red. Gusto nang mag-legal action ni Red. Pero dahil nga magkakapit bahay, gusto pa siyang bigyan ni Red ng chance. Hinihingi lang ni Red. Linisin yung pangalan niya. Naka-live din si Nelson, sabi niya never daw siya mag-apology. Hindi wag siya mag-apology. Kung ayaw niya mag-apology, talagang papangatawanan niya yung pagiging sinungaling niya. Yan, nako po. Ko na talaga, na sobrang nuknukan siya ng yabang. Kung sasabihin niya... Nako sabi, nuknukan ng yabang. Pag sinabi kong nuknukan ka ng yabang, ito ay pasukdol o sukdulan.
sukdulan po na paglalarawan ng iyo pong pag-uugali ng isang tao. Siya mag-apology. Diba? Oh, ayan, mga reaktor, gawan nyo na ng reaksyon. Si Nelson nas ubod ng yabang. Oh, ito na nga po, ginagawan na po, Miss Lorne. O, mga reactor daw po. Tinatawagan po ni Miss Lorne. O, dito daw tayo. Sa issue po ni Nelson TV. Never daw mag-a-apology. Never siya mag-a-apology sa ginawa niyang kalokohan na hinide niya na yung kanyang live. Bakit mo hinide yung live mo? Ilabas mo yung live mo para mapagpiesta ng mga reaktor. Pagpiestahan, ha? Lamang kung sino yung nagsasabi ng totoo. So, yan, yung mga sponsor niya, no? Ganyan yung kayabang, no? Yung sinusuportahan niyo. Ganyan kayabang. Ay, grabe. So, never daw mag-apology. Ayan, nakakapal ng pagmumukha nito ni Nelson. Napakayabang, napakakapal ng pagmumukha. Dapat lumabas na yung mga biktima para wala nang mabiktima pa. Actually, may dalawa. Yan, tama po. Tama po yan, mga kalingap. So, kung totoo man po na ganito po ang modus operandi o modus operandi nitong charity vlogger na ito na it's si Nelson TV official, so kinakailangan po ay maputol. Putulin po itong gawain na ito kasi nadadamay po ang pangalan po ng Kalingap. Okay? Although hindi naman po natin inaano ang mga sponsor, ini-encourage pa nga natin itong mga sponsor na kung sila po ay mayroon pong mga sobra-sobra doon sa kanila pong biyaya na tinatanggap, ay pwede naman po silang mamigay, tumulong. Pero kung ganito naman po ang nangyayari ay naku po, okay? So kinakailangan kung mayroon pong ganitong nakikita po nila na anomaly o hindi normal na ginagawa, okay? Kinakailangan lumabas at harapin, So mahirap naman din po na sabi-sabi lang po tayo dito, maski sabihin nagpakita ng resibo kung ilan lamang po yung gustong patunayan na sila po ay legit na mga tao na naghahanap ng kanila pong naipadala kay Mr. Nelson. Lumabas din po yung iba kung may kapareho po kayong may pangyayaring kapareho po ng sinasabi po o tinatalakay po rito ni Miss Lorne. Nagtataka nga ako, mga kalingap. Wala tayong pakialam doon kasi maaring ito ay kusa naman din po ng mga sponsors sa pag-aakala, wari ko mga kalingap, sa pag-aakala na itong mga pinapadala po nila po kay Nelson ay TV official ay mapupunta po sa tamang tao, mapupunta po sa tao na gusto po nilang tulungan. Maaring hindi natin alam kung yung usapan po nila kasi may mga ganyang sponsor po, very generous po sila sa pagpapadala, padala ng padala, pero dahil lumabas po sila na sila po ay may pinadala, maaring nakaramdam po sila na yung pong patutunguhan supposedly ng kanilang pong ipinapadala ay hindi doon napupunta. Kaya po sila kaya ito po ay nakalikom po itong si Kalingap Super Mario ng mga resibo. At the same time, ito rin po itong si Lorne TV. Okay? So wala tayong ano doon, hindi natin alam po yung usapan po ng mga sponsor, between the sponsors and Nelson TV. Baka nung una ay may usapan po sila kung saan papunta yung kanila pong pinapadala. Kasi medyo malalaki po mga kalingap. So mayroon usapan po yan, pero lumalabas po sila ngayon sapagkat nararamdaman po nila na sa iba na po napupunta yung kanila pong ipinapadala. Nagiging personal na po, nagiging yung padala po ay napupunta na po sa personal na pangangailangan po ng vlogger, hindi po doon sa beneficiary. May kausap na ako dito. At willing ilabas lahat. Kapal lang pagmumukha nitong tao na to. Ito po yung tinatawag talaga na tao na walang kahihiyan. Walang kahihiyan. Sanay siguro, Miss Lorne, sanay. Maaring nilulunok po niya yung kahihiyan, pinapakapalan po niya yung kanyang pagmumukha dahil sa sitwasyon po na kailangan ay magkaroon siya
para sa kanya pong pangangailangan. Yan ang mahirap po mga kalingap. Kung sanay tayo sa hirap, eh, sanay din po tayo magbanat ng buto. Siguro nakatikim. Itong si Nelson TV ay nakatikim po ng kaginhawaan, nabigay po ng mga sponsor. Kaya nakawilihan po na niya. Kaya nilulunok na lamang po niya yung kanya pong yung pride, yung kahihiyan po niya. Binabaliwala na lang po yung kanyang kahihiyan kasi para bagang ayaw niya na pong bumalik doon sa dati. Maaring ganun po mga kalingap, ayaw na pong bumalik doon sa dati na siya po ay nagdidildil ng asin kasi nakatikim na po nga po dahil po sa mga sponsor din naman na ito ay nakatikim po siya ng kaginhawaan. Dalawa na nga yung nagreklamo sa akin, kausap ko, na kinuwartahan niya. Nako po. Pero si Kalingap Super Mario, willing din ilabas yung mga resibo nung babaeng naloko din niya. Babaeng naloko, naloko. Gawain din po pala niya talaga mga kalingap yung manloko, ito yung mga gawain ng mga tao na ayaw ang kahirapan na at sila po ay nagiging mangga. Para po sila po ay makatikim ng kaginhawaan, sila po ay nagiging manggagamit. Okay, magbanat ng buto. But alam nyo, grounds na to sa tanggalin to sa Kalingap. Actually, na ano to na Na-suspend. Yung kay Tatsuki, na ano to na suspended to Dapat dito, dinire-diretso na to. Tama. Araba na tanggalin. Kasi ito ay magiging kahihiyan po, magiging kung ito po ay talagang totoo, pero bago naman po gumawa ng action po siguro ng pamunuan po ng ACB ba yun? Ay magpag-usapan po nila at gumawa po sila ng investigasyon kung ano po ang katotohanan, ano nga ba ang nangyari sa investigasyon po ng pamunuan po ng Kalingap dun sa unang issue na kinahirap po nitong Nelson. Kasi ngayon ay ito na naman, may nagdaan na pong issue at ito na naman po, tungkol na naman po sa pera. So kinakailangan nito ay thorough investigation. Masusing pag-iimbestiga ang kailangan po rito mga kalingap. Mahirap po naman po na siya po ay papatawan po ng parusa na hindi walang due process. For recommendation naman niya kay Kuya Bal ng Karama kung tatanggalin niya. Dahil sa ginawa niya na pangluloko sa mga OFW. Nako, panluloko po Matapos mong ikaw manloko ka ng mga OFW, pinaasa mo. Yan po yung una po mga kalingap. Babae, pinangakuan mo, pakakasalan mo at ititira mo dun sa bahay na pinagawa niya. Dahil malaki rin yung naging share niya dun sa bahay mo. Bakit naman kasi? Opinion ko lang po ito mga kalingap. Bakit naman po nahuhumaling? Itong ating mga OFW, bakit nahuhumaling? Sobra ba ang pagkamacho? Sobra ba ang pagkapogi po nitong taong ito mga kalingap? Sa inyong palagay, sa inyong tingin, sa bagay, tayo po ay may kanya-kanyang paningin. Beauty is in the eyes of the beholder. Kung ano po yung maganda sa akin, maaaring hindi maganda sa inyo. Hindi po ba? So, bakit naman kasi nahumaling? May mga taong nahuhumaling. Tama ba yung choice of word ko na nahumaling? Kasi naloko po mga kalingap. Itong OFW na pinangakuan daw po ay naloko. Ibig sabihin, nabighani. Itong OFW na ito ay nabighani doon sa taglay na kagapuhan po nitong si Nelson TV official. Nakahanap ka ng mas malaking sponsor? Anong ginawa mo? Binlock mo? Naku po. Binlock mo yung babae? Yan po yung una na sitwasyon mga kalingat. Ito po yung unang naging issue po ni Nelson. So, ibig sabihin, totoo kasi may mga tao pa rin po na nagpapatotoo na ito. Kagaya po nito, hindi nagsalita po itong si Miss Lorne noong una. Pero ngayon ay
para bagang pagkukumpirma na alam po nila yung sitwasyon. Mga kapitbahay po ito ay mga kalingap. Binlock niya. Merong isang sponsor na turn off sa kanya. Gusto, isasama siya pag habang naliligo. Ano? Na-turn off ang isang sponsor kasi ang gusto pong mangyari, ang anong tawag po dyan, ang trip. Ha? Ang trip daw po nitong si ni Nelson ay isasama po siya sa pagligo. Ibig sabihin po ni Miss Lorne, magla-live itong si Nelson at habang naliligo ay kinukuhanan po niya yung kanyang sarili. Ganun ba yun? Isasama eh. Sabi, OFW, nandun naman po sa ibang bansa. Ibig sabihin po niyan ay isasama sa kanyang pagligo. Habang naliligo ay kinukuhanan po niya yung kanyang sarili at naka-live po siya, nakapunta kay, at nakasend po kay doon sa OFW. Kaya na-turn off daw po siya. Ito ba yung sinasabi ni Sangkay Loans? Sorry, Sangkay, at mababanggit kita. Ito ba yung sinasabi? Yung magic daw po ito ng itlog? Kasi nabanggit po ni Sangkay, mga kalingap, ay kaya daw nakakakuha ng sponsor itong si Nelson ay dahil nagpapakita daw po ng betlog. Totoo ba yan? Betlog lang ba o hindi ba kasama yung hotdog? Yun po yung katanungan po dyan ni Sangkay eh. Betlog lang ba? Pero sabi ni Sangkay, kung betlog po ni Nelson ang ipapakita, di bali na lang daw po. Di bali na lang daw po kasi baka daw po maalikabok yung itlog na yan. Nako po. Ito po So, ibig sabihin pala ay, nako, may trip-trip din pala ito. Kung totoo, hindi ko sinasabi, hindi ko kinukumpirma, dahil hindi ko naman po alam. Ako naman po ay nagbabase lamang po sa aking napapanood at base sa sinasabi po ng ating mga kasamahan. Grabe, di ba? Ang kapal ng mukha. O yan, meron na nag-send uli sa akin. Naku, ang laki nito Ay, grabe po. Tingnan nyo kung gaano niya naluloko yung mga OFW. Ay, masyado. Tingnan nyo guys kung gaano to kalaki tong pera na to. Ay, grabe Pakita ko lang muna Magkano? pero yung amount lang. Kung gaano to kalaki Ogoy. 40,000. 40,000 daw mga kalingap. So malaki-laki na rin po yun. 40,000 o 48,000? Hmm. Medyo blurred 48,000 yata. Diyos mio, grabe, ang lalaki naman nito. Ay, sos! Ito naman, next. 32,000. Agoy, malaki din. Ngayon, 32,000. Malaki din po yan mga kalingap. Next. Grabe talaga, guys? Ganon siya kapaldo. Paldo si boss. Paldo. Paldo si boss. Hindi naman ako makapaniwala. Ang lalaki naman nito. Hoy! Grabe, ito ang pinakamalaki. Baka meron pang mas malaki 55,000. Naku po, ang laki po niyan. Grabe naman, dapat dito. Ganito na gawin dito. Malaki-laki na po itong mga perang pinag-uusapan na pinapakita po dito ni Miss Lorne, mga kalingap. Kumusta naman kaya ang pamilya ng mga OFW na ito na nagpapadala po kay Nelson? Malaki-laking pera na po yan. Marami na pong matutulungan na kamag-anak. Kumusta naman kaya ang pamilya ng mga OFW na ito, mga kalingap? Ang hirap po kayang magkuskus ng inidoro, magkuskus po dyan. Ewan ko lang kung anong mga uri ng inyong mga trabaho po dyan sa ibang bansa, unless kung maganda-ganda po ang kitaan po nyo, maganda-ganda po yung hanap buhay po nyo dyan, walang problema kung sobra-sobra ang inyo pong mga biyaya, pwede nyo i-share. Pero, doon sa nararapat na tao, okay? 55,000. Kanina 48,000, 32,000, 55,000 naman to. Grabe, ano ba yan? Meron pa. Marami pa. Kapal lang mukha mo.
Ito, wag, ano na to, ano lang niya to, pang pandesal niya na lang to. 14K. Okay, 14,000? Pang pandesal lamang? Nako. Aba, yayamanin. Ha? Yayamanin ang piling. Yayamanin po yan kung yung 14,000 ay pang pandesal lang po yan. Naku po. O baka naman pang toothpick lang po yan, Miss Lorne. Ha? Baka pang toothpick. O ilang kape yan po sa Starbucks? Ilang kape kayan sa Starbucks sa Makati? Pampandesal na lang niya yan. Yung ganyan, kalalaki pala yung, ganun kalalaki yung tinatanggap niya, oh. Tatlong 14K. Oh, ito pa isa, 14K. Ay, grabe. Grabe na. Sana all? Mapapasana all na lang po tayo mga kalingap. Oh, 22. Agoy. Ay, computin nyo guys. Computin nyo yung mga pinapakita ko. 22,000 naman to. 22,569. Nakailang pakita na ako. Paldo si boss. Hindi pa tapos yan. Marami pa. Oh, ito pa, isa pa. Ay, grabe. Dalawang 22. Oh, magkasunod yan ha. Dalawang 22 ha. Hindi po isang resibo lang yan. Magkahiwalay. 22, another 22. Oh. 22,180. 22,180. Next. 22,569. Nako. Hindi yan magkakaparehas. Ilang picture na to? Ilang picture na to? Oh, marami pa daw yan. Diyos mio por santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 resibo. 8 resibo. Paano ba yung hawak po ni Kalingap Super Mario, mga Kalingap? O kaya, baka naman pareho po yan. Ha? So, hindi natin po alam kasi sinasabi po kanina ni Miss Lorne ay 2 tao. Sa 2 tao kaya yan, mga Kalingap. So, napakalaking pera po yan. Ha? 8 resibo. Diyos mio por santo. Ito pa, oh. 55,000. Agoy! Laki! Grabe, no? Paldo si boss! Paldo ka, boss! Grabe! Ang dami nito, ha? Pwede natin tong ipabalik. Singilin natin to, ma'am. Gusto mo? Iparapitol po natin. Nako, Mga resibo na to. rapid tool po na naman po. Ha? Okay, so another rapid tool po naman po tayo, mga Kalingap. Ang dami nito, oh. Para maibalik lang yung mga resibo nyo, ma'am, ang dami nito. More than 300,000 na to, ah. Agoy. Ang computein mo, eh. Meron pa daw. Sabi niya, meron pa daw. Meron pa daw, oh. Sige, ma'am, padala mo lang. Ano natin to? Resibo. Ay, grabe. Ang dami nga. Sige, ma'am, padala nyo lang ipadala. Ang dami nito. Grabe. Diba? Okay, so mga Kalingap ha. So yung highlight lang ng ating video, ang ating reaction dito mga Kalingap ay yung pagbubukas na muli, yung sinasabi po dito ni Miss Lorne na panluloko po sa mga OFW, kaya po nagbabala po dyan. Ito po sana ay magsilbing babala sa lahat po ng OFW. Kung labis-labis, sobra-sobra ang inyo pong tinatamasang biyaya. Pwede tayong tumulong, pero sabi ko nga ay sa nararapat po na tao. Okay? So, sa ating mga charity vloggers, pero mag-ingat po sa pagbibigay po ng tiwala sa ating mga charity vloggers. Maski sabihin po, sila po ay mga lehitimong mga Kalingap charity vloggers, mag-ingat pa rin po tayo. So, wag po tayong, at ito naman po sinasabi, na nagpapaloko, mga OFW na nagpapaloko. Bakit kinakailangan po kayong magpaloko? Maghanap na lamang po kayo. Hindi, wag kayong magbase kung anong nakikita po nyo sa camera. Kasi hindi po nyo kilala ang tunay na pagkatao po. Maski rin po ako, hindi nyo alam kung anong tunay na pagkatao. Kasi sa camera lang po tayo, sa camera lang po ninyo kami nakikita. Yung tunay na ugali po ang titignan po ninyo. Okay? At saka yung kinikita po ninyo diyan ay pinaghihirapan po ninyo diyan. Ilaan sa tamang pinaglalaanan. Okay?
Kaya nga sabi ko kanina ay, kumusta naman po yung inyo pong mga pamilya? Okay. So sana lamang po ay magawan po ito ng action. Nakita ko po yung content po din ni Presbyrador po ng Carepa na sinasabi po niya, kinakailangan po ito ay magawan po ng action. Ito po ay kasiraan po ng kalingap kung magpatuloy. Kung magpapatuloy na sa gawain na itong si Nelson TV, ay masisira po ang buong community po ng kalingap. Sabi ko nga po, kung magawan po naman po ito ng action, pero kinakailangan din po ay masusing investigasyon din po ang kailangan. Kasi mahirap po naman tayong magpataw. Mahirap po naman magpataw ng sanction o magpataw po ng kaparusahan sa taong inosente. Hindi po ba mga kalingap? Pero para sa akin, maski sabihin po natin may usapan po ang mga sponsors between sponsors and Nelson TV, kung may usapan po naman po sila, pero hindi natin wawalain yung posibilidad mga kalingap na sila po ay medyo nagmumuni-muni na, medyo nagdadalawang isip na may nangyayaring hindi na maganda doon sa kanila pong ipinapadala. Kasi bakit sila lumalabas? Bakit po sila lumalabas kung walang anomaly po silang nararamdaman? Okay. So hanggang dito na lang muna tayo mga kalingap. Ulit ang kilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre sana po nyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.